Malakas yung good time. Like, one time, yung posporo, papasok ko yun sa sigarilyo nung namin, cameraman. Tapos antayin namin mag-yosi yun. Kasi syempre may posporo sa loob, di ba? Tatawa lang kami. Yung mga ganyang storya na hindi ko talaga makakalimutan. Hindi alam ng tao yan na si FPJ prankster. Oo, sobrang mahilig sa kalokohan pagdating sa sa set. Kaya nga nung, kaya nung nakita ko siya. Sabi ko, hindi ako punti. Nung burol. Nung namatay. Hindi siya yun eh. When was that? Hindi kasi buhay na buhay siya sa akin. Ganun yung memories ko eh. So, nung nakita ko siya, doon ako... Punta ka sa burol. Narito po tayo ngayon sa tirahan ng award-winning child actor na si R.R. Herrera. Siguradong marami na po ang nakakamiss sa kanya sa inyo, no? Dahil hindi na po siya nakikita sa mga TV shows at mga pelikula. At yan ang ating kukumustahin. Ang kanyang pagiging artista hanggang sa kanyang pagiging padre de pamilya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hello. How are you? Good. Kami. Pasok po. Wow, ganda naman ng bahay. Dahil painting. Hello. Balita ko, mahilig ka doon sa painting. Yes. Ito yung jingle eh. Most popular... Kita mo na, tatanggal na. Jingle Magazine, most popular child star. Maganda dito kasi nakikita mo yung parang may tally siya every week. Nakikita mo yung mga votes. So nagaganunan kami nila. Billy Joe, ganun kami nila Ato. Nagpapalit-palit lang kami nila. Meron silang ganun noon, no? Merong ganun. Wow! Tapos yun, ending, parang ako yung nanalo. Okay. This one, wala na yung normally meron yung parang flame dito na metal eh. So napanood ko dun sa episode ni Atong, sa kanya buo pa eh. Pero yung isa kasing yaya namin, nilinis siya so nawala na. Tanggal na. This is 1988, Best Child Performer. So pareho yung kay Atong, pareho na tong male and female. No? So wala actor-actress. So anong award yan? Metro Manila Film Fest, Best Child Performer. Ito is for Agila ng Maynila. Agila ng Maynila with FPJ, of course. Anong role mo ron? Okay, Batang Lansangan. Tapos ako yung kumupkup kay FPJ. Ako yung nag-alaga sa kanya. Kasi nung nagtatago si FPJ nung sa kalaban niya, ako yun. Tapos parang sumisigaw. Sa ending, parang ako hinahanap ko si Agila. Parang siya yung Agila kasing dadagit sa mga kalaban. Ito yung nanalo ko noong 1989. Ito, Best Child Actor. This is for the movie Rosenda. Okay, may storya pa to. Kasabay kong manalo na to was Aisha. So, 1989 din siya, Best Child Actress. We were, this award, I was offered to buy this award. Ha? Paano? May tumawag sa akin. Sa dad ko actually. Asking us if we were interested to win. And so, prinesyohan. Oh, wow. So my dad said, sige, sinong kakausapin? Kasi gusto niya malaman sino eh. So, nag-probe, tapos biglang ayaw magpakilala. So, i-deposit lang daw, ganyan, iwan yung checking, ganyan. So, in the end, sabi ng tatay ko, wala, may sabi niya, ayaw magpakilala. So, it was a decision between my mom and my dad. Sabi niya, sasabihin ba natin, ayaw nila ma-disillusion ako, di ba? Na parang, baka hindi na daw ako umarte ng tama, kasi parang, mabibili naman pala. Pero, sinabi sa akin, sa awards night, baka hindi ka manalo, kasi in-offer sa atin yan, hindi natin binili. Tapos, sabi ko daw, Manila Hotel yun. Libre pagkain, punta tayo. So, punta ako. So, kasama ko, siyempre si Aisha, and apparently, nalaman ko, ganun din yung storya. So, alam namin pareho na hindi kami mananalo. So, naglalaro kami, pinaglalaro namin yata ibang pagkain sa table. So, nung tinawag yung award namin,
And the winner is Herrera. Oh, hindi ako prepared kasi alam ko hindi ako mananalo eh. So, nanalo ko nun. So, pagkakit ko. So, ganun din. Nung siya rin nanalo, parang lalaro pa rin kami. Tinawag pangalan niya. Gulat din kami. So, feeling namin, nasilip na kami yung panalo, gusto lang pagkakitaan. Wow! So, may racket pala doon, no? So, may ganon. So, interesting to. Interesting tong, FAMAS. And so, this is my wife. This is Karel. Hi, Karel. Hi! So, mga hindi nakakilala, siya po yung, ayan. Ito sa kanya to. Ito rin sa kanya to. Tsaka ito. Ito yung Awit Award niya. Triple Platinum Award yan. Wow! Ayan. Siya po yung original singer ng Tell the World of His Love. Oh my gosh! Ikaw pala yun! Yes! So, nung... Grabe. Kaya interview ko lang kay Jamie Rivera. Oh my goodness, yes. Kinakanta rin niya yung song na yan. Pero Yes, ikaw pala ang original na kumanta doon. Yes po. Correct. 1995. Anong story nun? Bakit ikaw ang pinakanta doon? Alam mo ano yan eh, relentless lang kasi ako nung bata ako. Gusto ko talaga maging singer no. Tapos gawa ako ng demo tape. Kami pa nung ex ko. Yung katubit niya doon, ex niya. Oo. Tapos, submit. Tapos biglang sabi ng isang producer, keep ko yan, just in case merong kailangan. And then, that happened, siguro August of 1994, I got a phone call saying, pwede ka ba? Kakanta ka we chose you for a song for the World Youth Day. Yes lang ako, kasi malay ko ba, 3,000 yung budget? Why not? Diba? Tapos, racket din yun. So, nung nirecord ko, hindi ko akalain na it was going to be so big. Yes. All of a sudden, meron kaming shooting sa Nayong Pilipino. ng MTV. Para sa MTV. All of a sudden, lumalabas siya sa sinehan. Sa lahat ng theaters, every last will show, lumalabas yung song. Then, nung dumating si Pope John Paul, biglang kumanta ako in front of 5 million people. Oh my gosh! Ano feeling? Ganito. Pag tugtog, tan, tan, tan. Pagkita ko, lahat ng tao nagbukasan ng lighter, kandila. Paganda ko. Ugly cry. Yun, ugly cry. Pareho kami mababaluhan ito eh. I was so overwhelmed. Parang I was a nobody. And trying to get into singing. And all of a sudden, you get used for something so big just by saying yes, So, And that song had such a great impact sa history natin as a Catholic nation. yeah, Diba? I still get Imagine goosebumps. Pope John Paul II even danced to that song, di ba? Yung using May action pa. Saint na siya. Oo, Yep. at santo na Imagine! ngayon. Were you able to meet him? No, kasi it's just too far. And the venue's just too big. We're on a separate area. So when we got to Rome, like we visited, several times. Yung puntod na lang niya. Talagang I go to him and I cry and I say thank you, for that opportunity. Iyak na. Sample. Kailangan marinig ng ha? Hindi ganyan. Yung kanta mo yung kanta, yung part lang na Let us tell the world of His love. Ayun na lang, yan na. Iba pa boses niya nun. Mas pa siya. The greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Pero my God, 30 years ago na po May part pa yun. doon na mataas, di ba? Yung... Ay, ito yan. May Hirap to, storya ha? ako dyan. Kasi nga, rocker ako. So, ang boses ko noon, ang mababa, mga gano'n. So, nung sabi ni Trina Belamide, pwede bang mas sweet? Patwitam. Patwitams. Kaya hirap na hirap ako talaga, promise. Pag kumakanta ako, kasi gumagin doon Tapos, hangin na hangin. Pero tawa ako ng tawa sa recording studio kasi nga, nagpaka-sweet ako for that song. Hindi, pakinggan nyo. Napakatinis ng boses niya doon. Sabi ko nga Yan. Inano ko talaga. Galing. Cheryl Cruz. Kaya ako gumaganyan, Channeling Cheryl Cruz. May contribution ka na sa history. Isama na natin ang award-winning child actor, R.R. Herrera. Hi, R.R. Hello. Long time no see. Long time. Malit ka pa, muli kita nakita. Ngayon lang. Family man na. Yep. Kamusta ka na ngayon? Okay naman. Busy. Happy.
Tama nga, I'm a family man. I have 2 kids. But no longer in showbiz. Wala na. Wala na talaga. Well, nasa event, so I direct also. So, ano itong pinagkakaabalahan mo ngayon? The main company, me and my wife, we have a company called Train Station. So it started as a training company. So yun, we handle trainings for big companies naman. So meron kami mga Shell, meron kami mga Nissan, meron kami Colgate dati. So yun, malalaki naman yung companies. And then medyo nag-branch out na siya. Syempre when we do trainings kasi very thematic siya. So nagiging event siya. So instead of getting like an events team, parang sabi lang, kayo na lang din gumawa niyan, sabi ng kliyente. So that's when it started, especially nung pandemic. So online muna nag-start, tas biglang, ayan, pati face-to-face. Yung concept kasi nanggagaling din sa akin. And then, nag-branch out din, we have yung HR namin, we put up an HROD company. And then, sabi namin, alam mo, kailangan din natin ng way mag-measure sa ginagawa naming training. So meron ding app. So may tech company din. Grabe. So, yan. Oo. Malayong-malayo sa pinagsimulan mo. Layo. Di ba? I'm sure nagtataka yung mga viewers natin kung bakit ka nag-quit sa showbiz. Pero bago natin pag-usapan yun, gusto ko muna malaman yung origins ni RR sa showbiz. Paano ba nagsimula? Anong work ng parents mo muna? Yung dad ko, dati siyang president ng Nissan. So yung mga rent-a-car sa mga hotels, sa Shangri-La, sa ganyan. So kami yon. And then pati sa airport, yung mga taxi doon, kami rin nag-handle nun. And then my mom was the president, country manager of Barclays Bank here in the Philippines. And then nalipat siyang Bank of America. So kita mo, dalawang corporate talaga, tapos bigla ako nag-artista, di ba? Paano nangyari yun? Yun, dahil nga busy sila, lagi ako naiwan sa lola ko. And then, lagi kami nanonood ng TV, tapos yung lola ko parang, alam mo, gusto kita makita sa TV. Eh ako naman, uso pa nun yung Uncle Bob, Lucky 7 Club. So gusto ko, sana kasama ako dyan sa Lucky 7 Club. And then, isang birthday yata ng lola ko, dinala ako nung yaya ko sa Luneta para sa concert at the park. Kasi lagi rin ang pinapanood ng lola ko yun. And then, natuwa siya kasi kahit likod ko nakita kasi sinampa ako gano'n. So parang nakita na daw niya ako sa TV. Parang silhouette lang, gano'n? Oo, nandun lang ako sa likod. And then, birthday ng mom ko, wala na yung lola ko. Siguro din yun, nag-stick sa akin. Siyempre, parang lumabas kami, tas may banda, ganyan. So, alam ko yung mga kanta. So, yung banda natuwa sa akin. Kasi ako lang yung bata dun sa bar, di ba? So, pinakit ako sa stage. And then, sayo naman ako. So, after ko sumayaw, pinalakpakan ako. Bumaba ako. Tapos, lumapit na. May gusto akong gawing artista. Yung mga audience, ha? Oo. May isa from Hong Kong. Gusto daw ako dalhin sa Hong Kong. And then, syempre, corporate na galing yung parents ko na parang, no, he's a normal kid. Normal na bata lang, hindi kami interesado, ganyan. Pero pag uwi ko, parang sabi ko, ang sarap yata ng feeling na pinapalakpakan. So sabi ko, parang gusto ko mag-artista. And then, siguro nga, dahil nag-stick sa akin yung sinasabi ng lola ko. And then, tamang-tama may Regal Search for Child Stars. So, dahil nga sabi ni Papa, kilala ko si Chara Santos, baka gusto mo talaga. So, pinasubok ako doon. Kung talagang seryoso. So, open din si daddy mo pala. Parang kumbaga in-offer ka di ba? Ever since gusto naman. Gusto mo talaga. Correct. Ever since naman, sila supportive. So, kung anong gusto ko, sige, subukan mo. If you want it. Pero nag-aaral ka noon, syempre, di ba? Oo, nag-aaral na ako noon. Okay. And then, pumasa ako out of the thousands dun sa Regal. Parang 5 lang ako kunin So, it was me, si Simon, si Donna Cruz, Simon Soler, si Genevieve Tong, tapos may isa pa, nakalimutan ko na. So, yun, 5 kami. Napili nun. Uli lang Anghel yata. Tapos, cast yan. For a movie, tapos na shelf yun. Tapos hindi na tuloy yung movie yun. Pero pag nasa Regal ka kasi, dahil nakikita ka na, ikaw, pwede ka. Ganun pa dati na parang, ikaw, kasama ka dito. So, nandun na yung ibang mga movies like Stupid Cupid, Nasan Ka Inay, narami na akong So, una kang lumabas sa movie talaga? Medyo malabo na sa akin yun. Kasi one time naalala ko rin, nasa Greenhouse kami, si Tito Baying, siya yung commercial, parang caster. Pero kilala siya sa mga bata. So, nag-commercial din ako for a hotdog commercial. Tapos, wala lang, sumayaw-sayaw lang doon. Tapos, lumabas siya. Tapos, natuwa ako. Parang, uy, nasa TV ako. Puro kids din nun I was the only child din. Kaya ako, gusto ko mag-artista kasi
pag nasa set ako, may mga bata, may kalaro ako. Pag sa bahay, kalaro ko lang lola ko. Oo nga. Kaya siguro ginato yung utak ko pang matanda. So yun na gumagawa ka Yun na. rin ng mga movies. Yes. Sino ba nakasama mo noon, ng mga artista, ng mga sikat? Well, syempre si The King, no? Yun, medyo suki tayo doon dahil yun kay Tita Susan naman. Paano Syempre nag-aagila na ako and then sabi ni Tita Susan daw kay FPJ na parang, ito, panoorin mo tong batang to. So, nung pinanood ako, parang, sige, tawagan natin. Tapos, ever since then, lagi na akong kasama ni The King. So, spoiled ako doon. As in, super spoiled ako doon. Ano yung mga napansin mo kay The King habang nagtatrabaho kayo together? Alam mo, mahiyain siya. Mahiyain siya. Kaya siya lagi nakaganon. Kasi mahiyain Style siya. Mahiyain siya. Hindi tumitingin sa ng diretso. Parang Tapos, nakaganon. another trivia, kung bakit lagi siya nakaganon, maikli ang kamay nun. Maikli ang arms niya. Napansin Kaya ko lagi nakaganyan yun. Tapos Loved by All. Loved by All yun. Tapos pag iinom siya, yung beer niya, kalahati lang yan. Tapos may kukuha ng iba. Kasi ayaw na niya na mainit na beer. Kasi matagal ang kwentuhan pagkasama mo sa FPJ, kaya hindi niya nauubos. Oo, sabi nga palitan niya, lagi. Alam mo, pag ikaw tumanda ka, kasama ka na sa 419 Club. Kasi nga birthday ko April 19. Di ba nga si Erap din, April 19 na ng birthday. So sabi niya parang, sige, sama ka sa 419 Club paglaki mo. Anong pinaka-unforgettable story mo about him? Na kasama ka doon sa... Ang dami. Sige. Ano mga naisip mo? Minsan, sabihin niya sa akin, huwag ka munang kakain. Tapos simple lang nagpabili siya ng food for me. Tapos minsan pagkakain yan, dito ka anak. Ang tawag sa akin, anak, dito ka. Tatabi ako. Tapos, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko ng cream pa. Gusto ko ng juice, ganyan. So, darating sa akin, 2 tray ng cream pa. Papabili niya yun? Papabili niya yun. Tapos, gusto ko ng juice. Hindi ko sinabi ko anong flavor. So, bawat flavor, may 2 Tetra Pak. Tapos 2 bag yun, punong-puno ng juice. Spoiled na. Isa lang naman ang kailangan, di ba? Pero ganun siya mag-alaga kasi. Kaya siya mahal ng mga tao kasi very thoughtful siya. Tapos, magaling mang good time sa set. Paano good time? Oo, kunwari, Paano? may joke ako. Sabihin niya, pag-take natin, sabihin mo yung joke mo, baguhin mo yung script. I-roll niya yung camera. Tapos yung mga ka-eksena ko, hindi niya alam na babaguhin niya yung script. Tapos tatawa lang kami ng tatawa, gano'n. Nagugulat sila pag gano'n? Oo, malakas siya mang good time. Like one time, yung posporo, papasok ko yun sa sigarilyo nung namin, cameraman. Tapos antayin namin mag-yosi yun. Tapos syempre may posporo sa loob, gagawin. So, tatawa lang kami. Yung mga ganyang storya na hindi ko talaga makakalimutan. Hindi alam ng tao yan na si FPJ prankster. Oo, sobrang mahilig sa kalokohan pagdating sa sa set. Kaya nga nung nakita ko siya. Sabi ko, hindi ako punti. Nung burol. Nung namatay. Hindi siya yun eh. When was Ano ba that? yan? Hindi kasi buhay na buhay siya sa akin. Ganun yung memories ko eh. So, nung nakita ko siya, doon ako... Pumunta ka sa burol. When was the last time you saw him alive? Tagal na. Nung nag-campaign siya, Sumama ka? hindi, nagkita lang kami. Nakita ko nasa Eastwood siya, so nilapitan ko siya. Sa gag lang ka. Tagal na nito, ba't yun? Hindi niya nakikwento to. Ngayon lang niya nailabas, no? Yeah, that one. Yeah. Siguro nga, kasi hindi ko nakakwento. Mahal na mahal mo si FPJ na parang tatay. Nakailang movies kayo together? I think mga 5 din yun. 5 movies. Hanggang ilang taon ka noon nung nag-movie ka with him? Siyempre, lumalaki Hindi ko ka na alam diba? hindi ko na alam kung nung ano. Did you do a movie with him when you're, medyo teenager na, gano'n? Hindi na. Kasi ako rin, I stopped nung nung mga 14 yan. I stopped. Wala na. So, kailan pumasok itong kasi bata? Kasi bata, I think, oh my gosh, 4 years yun eh. So, 1990, I stopped when I was in second year high school. High school, kasi bata. Pero high school na po ako Kasi nun. binata pala dapat to. Ayun, siguro, grade 6. So, mga 92, 12 years old.
12 years old. Ano to? During the FPJ period? Hindi na. Medyo ano na lampas na yan. Lampas na. So, ka sa kasi bata at 12 years old. And then 12 to around 16, 15. Yes. Ano yung format doon, nung kasi bata? Para siyang Uncle Bob. Pero 4 kaming bata. Tapos, variety show. Parang may mga opening number kami, sasayaw kami, mga games kami. May mga segments na magic tricks, may segment na cooking, may segment na yun. Iba-iba siyang ano. Once a week yan? Once a week, oo. Pero yung Sundays namin, Saturdays namin, meron kaming practice ng dance rehearsals yun. Tapos may recording kami ng Tuesday. Yan. So medyo puno rin. Minsan may mga skit kami na Thursday din, magtitape kami para sa mga portions. Sino kasama mo dyan? Si Aiza, si Kathleen, si LA. So kami original. Tapos sa last season pumasok si Camille Prats. Diyan pa kayo nagka-develop ni Ice? Hindi. Well. Paano kayo naging mag-boyfriend at boyfriend? Ay, boyfriend at boyfriend. Girlfriend pa noon si Ice. Boyfriend ko pala siya. Nagkaroon ka na pala ng boyfriend. Nagkaroon pala ako ng boyfriend. Okay. Well, actually, I think doon yun naging super close kasi kami. Between us four, parang kami yung magkasundo sa pagkain, kayo magkasundo sa music. Tatanda ko, naka-walkman kami, naka-discman pa kami, dalawa lang kami. Sagbi-memorize kami ng mga kanta, ganyan. Tapos, papabili kami ng Zamboanga. Favorite pa namin yung Zamboanga, yung balot. Tapos magkakamay lang kami sa likod ng set, ganyan. Sarap doon. Oo, so, yun, naging close kami. Tapos after nung, kasi, minsan tatambay siya sa bahay, minsan ako punta sa bahay niya. Ganon kami ka-close. Nung sumikat siya, nung bumaba yung career niya, makikita pa rin yan sa bahay, tatambay pa rin yan. Tapos nung sumikat siya, akala ko, hindi na to. Tapos biglang hindi. Nung sumikat siya, pupunta pa rin ng bahay. Hindi siya nagbago. Yan yung isa sa mga, the few of the stars na hindi nagbabago kung sumikat o hindi. So yung relationship nyo parang puppy love lang, gano'n. Parang hindi nyo alam kung girlfriend, boyfriend ba to o what, kung ano to, kaibigan ba to, ano? I think it was there was an attraction. But apparently, inaamin naman niya na parang ako lang yata yung lalaki na mabango daw, kaya hindi ako nagustuhan. Kasi lahat daw ng mga lalaki mabaho, di ba? Pero ako lang daw yung lalaki walang amoy, ganyan. So, lagi daw ako na amoy pabango. So kano katagal yan? Nag-last? Wala lang yun. Parang MU lang. Parang I think it was parang term lang talaga siya, pero walang official start, walang official end, wala. Okay. Kasi crush din yung isang dancer namin. Babae. Okay. Anong difference ng kasi bata sa ang TV? Anong difference ng dalawang show na yun? Kasi bata, well, 4 lang kami, no? Pero ang TV kasi ang dami. Pero kinukuha ka rin doon, di ba? Dapat, we requested kasi na umalis na ako ng kasi bata. Kasi nga high school na ako. Tinutokso na ako eh. Pag hit na hit kayo pag isang subject ko, kailangan ko dumaan doon sa isang hallway, puro upperclassmen. Ay, oo. So lagi, kasi bata, no? Oh my gosh. Alas ka ka. Kakanta lahat yung buong class. Kasi bata. So araw-araw yun. Oo, kakainis. Ang hirap. Pero, again, siguro, what an ordeal, no? Super. Pero ano yun, syempre nasa utak ko parang, kasama to sa binabayaran sa akin. So, ininda ko yun. And then, hindi ako malipat sa ang TV kasi kung ililipat ako ng ang TV, walang mag-handle ng client interviews. Kasi may mga sponsors ako yung pinakamatanda sa 4. Ayun, So sa akin binibigay yung interviews. Yung mga mas serious na usapin. Kasi may mga certain taglines sa kailangan ilaglag ng mga products. Pero ang TV, mas younger to. Halo yun. So may mga young, tas may mga teens na rin. So maganda siyang transition eh. So kung nandito ka sa young, pwede ka nang sumali sa kila Gio Alvarez, kila Claudine Barreto. Yes. At tumalabas na rin sa mga drama, mga series yung mga yan. Hindi ako malipat doon. I think management sabi ng ABS, sige, let's allow him to wear pants. Kasi yung shorts ko, maikli pa siya eh. Diba? High school pero yung shorts ko, gano'n. So, inalaw na ako mag-pants. Then eventually, sabi nila, 1 year na lang naman yung show. So, baka let him stay na. Kasi tapusin na rin yung show. So, habang nag-showbiz ka, nag-aaral ka, ha? Oo. Dire-diretso yun. Diretso yun. Nung grade school, parang kaya pa eh. Kasi una, kaya mo pa yung puyat, ganyan.
Tapos yung high school, medyo iba na, mas seryoso na Iba kasi. na, oo. Napansin ko yung mga grades ko. Wow, medyo Bumaba nag-iiba na. na. Oo. Dati hindi ako mag-aral, okay lang, mataas pa rin grades ko eh. Oo. Ba- So, paano mo minamanage nung time na yon? Wala, double Sa time. puyatan pa noon, di ba, nung time na yun? Puyatan talaga. Hindi na pwede ngayon, no? Nung panahon mo, okay lang. Na Oo, magpuyat ang ngayon, mga bata. meron ng may dole May na batas na tayo dyan eh, no? DSWD yata ngayon, di ba? Saka Ay, aside from, kasi bata, nag-ano ka rin, nag-drama ka rin. Lumalabas Oo. ka rin sa mga TV series. Yes, may mga guestings pa rin tayo. Ano Sa mga shows MMK. yung, MMK. Before ay kasi bata, nandun pa yung mga syempre may Lovingly Yourself. Mother Studio Presents. Oh, yes. So, Yun, Connie Reyes on camera. Ayan, suki tayo sa mga ganyan. Kasi nga puro drama lahat yun eh. paano mo nagawa yun, RR, na at such a young age, kaya mong umiyak? Halata naman, umiyak ako Kaya, yung totoo yun. Ano Pero kasi, iba yung nasa movies. I think mababa talaga luha ko. Talaga? Lalo na nung naging magulang ako. Pag naging magulang ka, iba eh, may emotions mo. But, nung bata, Ano iniisip mo pag umiiyak ka? alam mo na surprise din ako. Kasi looking at the kids now, like, kumari anak ko, parang, paano ko mapapaiyak yan, di ba? Parang, hindi ka naman pwedeng pilitin eh. But for me, I think, I don't know. Siguro yung sinasabi ng gift, I think yun yun. So, wala ka nilalagay sa isip mo na parang, kunyari, namatay yung nanay mo, tatay mo, para lang umiyak ka, gano'n? Minsan yung scene mismo. Yung scene mismo, Minsan inabsorb yung mo. scene mismo. Kasi, like, naalala ko, may mga script na MMK. Pag MMK, wala akong problema kasi pag binasa mo yung script, nakakaiyak talaga siya. Pero may iba na, syempre, isipin mo na, kunwari, nawala yung magulang mo, or ganyan. Yan na yun. Or yung lola ko, ganyan. So, I think, kaya siguro mababalo ako, nadala-dala ko yun. So, walang time na, na nainis yung director dahil hindi ka makaiyak? Parang tagal na umiyak ko. merong time na gano'n kasi hindi naman every time. Usually, pag nagtatawanan before the scene, tas biglang kailangan malungkot. So, there's, nung nangyari sa akin yun, alam ko na, okay, may scene akong susunod na ganito, medyo hindi muna ako, lalayo muna ako doon sa masayang, kailangan ko mag-internalize for a bit. Yeah. How is it like being a child star back then? Anong nakikilala ka syempre ng mga tao, parang papapicture sa'yo, gano'n, autograph. Hindi ako kagaya ng ibang child stars na parang okay sa akin. Ako mahiyain ako. As in, sinasabihan ako ni mama at ni papa na parang, ano ka ba? Sabihin na ano ka, nasuplado ka. As in, magtatago ako. So, buwati sa akin, gaganyan lang ako. Pero, yun eh, kasi nga, I don't know. Dahil mama at papa ko yung background nila, very parang private. So, I think nakuha ko yun. Hindi pumasa utak ko na, hoy, ano ka na ha? Nasa publiko ka na. So, yun, it's good kasi parang kahit paano nga, 'di ba? I get exposed to yung iba't ibang buhay, iba't ibang klase ng locations. So minsan daling kami sa isang squatters or remote area na gano'n at you have to stay there. And I think advantage sa akin 'yun kasi kaya ko makasalamuha sa kahit anong klaseng tao. Masaya yung childhood ko kasi nga kung mag-isa akong anak, doon parang party sa akin. Anong difference doon? Kasi marami mga artista na mga bata ang parang tumatayong breadwinner sa family. Ikaw kasi hindi eh. Your parents are well off. Oo. So wala masyadong pressure on your part para magtrabaho? Wala. Swerte tayo doon. I did it kasi nga, actually napag-usapan namin to nila nung nagkita uli kami. Parang sabi ni Atong na parang, ikaw swerte ka kasi 'di ba? Ginawa niyo talaga for the love. Oh, sabi niya ako parang kailangan ko. Even si Ice parang sinasabi niya na parang syempre pamilya. But yun eh. Wala akong masasabi kasi parang I don't know how it feels na ma-pressure. Na hindi ka rin parang anak, kailangan mo magsipag sa trabaho mo kasi wala tayong makakain mamayang gabi. Okay, next month, no? Kaya may hinuhulugan tayong bahay at lupa. Yeah. So,
Galingan mo, ha? Ngayon, nararamdaman ko na. Ngayon, nararamdaman ko na kasi tatay na ako. Ako na yung nagbabayad. Wala na sa showbiz. Wala na sa showbiz. Sino mga icons na nakatrabaho mo aside from FPJ? Grabe, namamatay na sila isa-isa ngayon. Si Dolphy ba nakatrabaho mo? Hindi, Atong yan. Si Atong. Kanya-kanya kami. So, yan, kay Atong. Pag si Dolphy, si Atong yan. Ikaw kay FPJ? Oo. Siyempre, nakatrabaho ko si Sharon. Yun, isa pa rin yan. Oo, ano yan. Masarap din katrabaho yan. Kasi after ng shoot nyo, ng movie, papadalan ka ng regalo niyan. Tapos may sulat pa yun. So, ano mga regalo yung natanggap mo sa kanya? Ay, battleship, di ba? Yung parang bibigyan mo A1, ganyan. Tapos bilang may sasabog doon. Pero sa kanya, electronic yun. Yung panahon na yun, high-tech yun. So yun, spoiled ako sa mga kasama ko. Si The Boy, si Rudy Fernandez. Masaya din yun kasi pag in between shoots, in between scenes, dala ko yung gas gun ko. May gas gun din siya. So, yung upos sa sigarilyo ng cameraman, tatayo namin dyan, babarilin namin yun. Yung baso ni Sharon, binabasag namin sa baril namin. So, ang swerte-swerte ko kasi yung mga kasama ko nakikipaglaro sa akin. Kaya, yung childhood ko, hindi yung parang sinabi nila pag artista ka, parang nanakaw yung childhood. Hindi, ang saya ko kaya nung childhood ko kasi ang dami kong kalaro, ang dami kong masasayang. Parang yun nga naging highlight ng buhay mo talaga. Yes. Diba, so, kaya nga nung lumaki na, tas parang syempre I had to focus on studies no, na high school. Nakikita ng mga teachers ko and actually pinatawag yung magulang ko kasi yung utak ko wala doon. Utak ko nandun pa rin sa pag-aartista kasi yung mga kasama ko, kasabayan ko nandun pa on screen pa So syempre, alam mo parang ang sabi ng teacher ko sa parents ko, baka nasa utak niya meron siyang fallback na parang kahit hindi ko pagbutihin yung pag-aaral ko, pwede naman kasi pwede naman ako mag-artista. So compromise kayo? Nahalatang medyo hindi ako seryoso at hindi ako focus sa pag-aaral. So syempre, kinausap ako ng magulang ko na parang kailangan gawin mo ito na maayos. Diba? Pwede ka naman bumalik, pero kailangan, klaro sa akin yan mula nung bata ako. So it was a decision na mag-stop talaga from showbiz? Yeah, kasi hindi na kaya. And then, hindi na kaya. Between showbiz and school, it was not a choice for me. It was not a choice. Parang sabi ng nanay ko, tsaka tatay ko, hindi. Kailangan matapos mo. So, nandun na rin naman ako sa awkward stage. Yan, yung diba? awkward stage. So, sabi namin, maganda na tong transition na to. After, kasi bata, I was lucky enough also to have 1 year pa. I had a contract with a milk brand. So, may 1 year pa ako umiikot sa Pilipinas. I was hosting the kiddie shows for that brand. And then, slowly, yun na yung parang, ano na tayo. Paano mo na-feel yung awkward stage na binabanggit mo? Ang weird na kasi yung mga pinadala ng script sa akin, yung mga pambata pa. Tapos parang yung height ko, yung ano ko, demeanor ko, parang hindi ko na alam kung paano sasabihin to. Kasi parang, yay, daddy! Tapos parang, high school na po ako Kasi dumating talaga yung point na tinawagan ko yung TC na parang, 15 years old na po ako, hindi na yata ako mabubuhat ng tatay ko. Ganyan. So, I think sa utak din kasi nung ibang tao, bata ka pa rin. Hindi na ako nag-age. Yun yata pag child star ka, nagre-remain kang bata. So, yun, awkward na talaga siya. Awkward na. Kasi syempre, lalabasan na yung mga pimples, hindi mo na alam yung itsura mo, kung mag-short hair ka, long hair ka, anong forma mo. Parang offers, kumonti ba habang malaki ka na? There were offers. Actually, I was still under contract with Viva. Kasi kinuha na ako ng Viva noon. Kasi sabi nila parang, sabi ko, ba't wala pa rin movies na dumarating? But I did one movie with them. Sabi niya, normally naman ganyan sila, nire-reserve kasi nila. So, pag tapos sa awkward stage, pag okay, sa amin na siya. Kung baga nire-renew lang na nire-renew para hindi na makuha ng iba. So may program sila para sa mga child stars, pag ganyan? Oo, like sila Vina, bata pa lang kinuha na yan. Para pag tumanda yan, Viva siya. Tapos may break yan. May period na break. And then, ilo-launch ka ulit. Relaunch. Yes. But then, wala naging choice na rin na parang hindi, ito na lang kami. Kasi hindi masyado marami mga child stars ang nag-transition into
being Correct. adult stars. Correct. May stop Diba? talaga eh. May Parang stop talaga piling-pili eh. lang kung sino-sino yung mga yun, di ba? Correct. Galing nila. Oo. So ikaw, pinagpatuloy mo yun, pag-aaral mo hanggang sa mag-graduate Yes. ka. Hanggang college. And then after college, I tried again. So I wanted to commercials. So puro ano ko noon, puro VTR. 1 year wala ako nakuha. And then the next year, sabi ko, sige, game lang. It's part of the job, di ba? Sanay naman tayo dyan. So, Why? Because hindi ka na nila kilala, gano'n? I think it was hard na may time na sinabi nga wag kong sabihing RR ako eh. Kasi again, yung RR bata, tapos, di ba? So, pinagamit sa akin Rafael Herrera. So, doon, parang medyo, pwede na to sa, nakuha ko na yung alcohol na ad, nakuha ko na yung ganyan. Siguro, hindi lang makonect yung RR doon sa mga mature brands. Oo. At wala na rin offers from mga TV shows or movies? TV shows wala, but merong like Saranggola with Ricky Davao nga. Nag-cameo pa tayo doon. Kasi yung mga directors ko noon, Gil Cortez, yan, tinatawag pa rin naman ako. Tapos may mga indie films. Uso na yung indie films doon, di ba? So, yung Fidel, yung mga yan. So, but again, eventually rin kasi parang liliit na rin naman ng roles. So, sabi ko, you know what? Dapat mag-concentrate na sa ibang bagay. Habang nag-aaral ka ng college, hindi ka na kinakantahan ng Kasi Bata. Wala na. Tapos na yun. Siyempre naasar pa rin ng iba, pero ang weird nung college was, may lalapit sa akin. Ikaw si Radino. Ganyan. Tapos parang, Sino si Radino? It's this movie I did with Lino Broca. Fight for Us, Ora Pro Nobis. Apparently, pinapakita siya sa film class. So, kaya maraming estudyanteng lalapit sa akin kasi napanood nila sa film class. So, dun ko lang na-appreciate na, wow, yung mga ginawa ko pala, no, parang... It matters pala. It matters pala. Malaki pala impact. Nag-can nga pala yun. Yung ngayon, titignan mo yung can ngayon, parang sineselebrate siya pag nakapasok. Nga, no? Yung bata ka, hindi mo alam na ganun yung impact nun eh. Pero ako, I was very fortunate. Like, right now, parang syempre, nakasama ko si Nora Honor, nakasama ko si yung mga, yung mga malalaking pangalan, Lino Broca, nakatrabaho ko na ngayon, mga national artists, yung mga parang, swerte pala ako. Yung ganun. Si Nora Honor passed away recently, no? Yeah. Anong naalala mo sa kanya? Again, mahihain din yun. Kahit siya yung superstar. Lagi yun nakasmile. Tapos, she's always surrounded by yung maraming tao, mga kaibigan niya. Tapos, yun. Hindi ka masyadong kinakausap ni Ate Guy? Well, kinakausap ako nun. One time, nagsabay kami sa dubbing. Nandun ako sa kabilang room, tapos siya nasa kabilang room. Tapos parang pinuntahan niya ako. Tapos parang sabi niya, pahingi akong picture mo. So, humingi siya ng picture ko. Tapos yun. Siyempre, dati, lagi kami dalang picture, di ba? Ano ang panahon na yun? Pag artista ka, dapat gano'n. Himigay ka kasi. So, pininggan ko naman siya. So, sweet moment, no? Yes. With Ate Guy. Anong na-feel mo nung nabalitaan mong pumanaw si Ricky? This is weird. Kasi may isang picture sa, pag ginugal nyo, it was Eddie Garcia. Ayan. So, Eddie Garcia, Vilma Santos, ako, Tirso Cruz, Ate Guy. So, nung pinost ko yan, so nakaganyan. Kasi pag Instagram, parang hindi siya ganun kalapad. So, may nakrap ako. May nakrap, okay. Tapos, etong nakrap ko, si Ricky Davao. Wow. And it's in one picture. And you posted this when? Nung kay Ate Guy, like nung namatay siya, pinost ko yan. Tapos, yung pala Kasi siya pala na parang, yung oh susunod, my gosh, crinap ko siya. Oo, no? Tapos parang ngayon, I have to post this again kasi nandun naman siya. Oo. Nagsabay pa kami sa CR niya awkward ba kasi. Nagbibihis ako ng barong ko, tapos siya kakaihila niya. Sabi ko, hi dito. Tapos hindi mo alam, syempre kung magkakamay ko, kasi kakaihila niya, di ba? So parang, yun, tapos nagtawanan na lang kami. So yun yung maalala ko sa kanya. Tapos, yung scene na yun, kasi ako yung rason kung bakit uminit yung ulo niya eh. Kaya niya nabaril yung batang Doon sa movie. Doon sa movie. Yun yung ako kasi yung anak ng congressman, siya yung hagad ko. So, parang nasagot niya ako. Parang pinagduduro ko siya, pinagmumura ko siya, ganyan.
Tapos saka siya umuwi, na mainit ang ulo. So yun yung awkward doon. Kasi, Mukhang syempre, magandang movie Tito yan. Ricky siya eh, di ba? Tapos kailangan ko siya murahin, magalit sa kanya. Medyo awkward yun. Once na kayo nagkasama? Sa mga actually mas yung daddy niya ang kasama ko. Si Charlie. Charlie, yan. So, ganun na yata katanda at saka classic sa yung mga movies Ang ko. swerte mo nakatrabaho mo lahat ng mga yan Sobra. Ngayon ko lang Mga nare-realize icons and yan. legends of the industry. Siyempre at that time, hindi pa naman sila icon, di ba? Oo. Pero ngayon na isa-isa na silang pinaparangalan. Parang, wow, I was able to work At isa-isa na with them. rin sila nawawala. Diyos ko po. Diba? Ang lungkot din, no? May effect din sa akin eh. Parang medyo, yung parang unti-unting nawawala, tapos parang nakasama mo. Parang takot ako sa ganun. Parang parang medyo lumalapit tayo. Yun. No? Yun. Sa edad kasi nila di ba? Halos magkakasabay yung pagkawala Kasi nila. parang sa generation yun. Generation natin yun eh. Sinong next nun? Diba? Kami na eh. Oo. Kaya nakakapraning din. Lalo na sa mga artista. Kaya nga, live your life as if it's your last. Yep. Always do something that will matter sa maraming tao. Yep. Well, pala love story niyo ni Karel. Bakit kayo nagkakilala? Okay. So, Ateneo, di ba? College. So, parang hindi mawawala yung pagmamahal sa pag-arte. So, syempre, nung college, kahit nasa school tayo, nagta-theater tayo. So, yun, nasa musical ako. So, nag-audition ako sa Blue Repertory. At that time, si Karel nun alumna siya ng Blue Repertory. Founding member yan. So, bumalik siya to direct a play. And then, I auditioned. And then, director ko siya. Pero wala pa nun. Naging close kami doon. And then, syempre, kasal pa siya nun. And then, naging super close kami. Tapos, nung naghiwalay sila, parang binitawan din siya ng friends niya because of that separation. And the funny thing is, parang sabi niya, weird that yung mga bata, mas kayo pa nakakaintindi sa akin. So, kami yung magkakasama nun. And ever since nga, sabi ko sa'yo, matanda utak ko eh. Mas enjoy akong kasama ang mas matatanda sa akin. Iba yung conversations, iba yung energy, ganyan. So, kaya kami nag-click siguro. Ilang years ang difference nyo? 7 years. Mas ahead siya na 7 years. And then, wala, friendship lang talaga nun. And then, she would see me with my girlfriends. I would see her with the other relationships. And then, nagkita kami sa isang party nung dati naming manager. Kasi, pareho naging manager namin, si Del Pascual. So, sumalangit nawa. And then, sabi niya, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ko, well, nag-events, nagko-commercial. Sabi niya, wag mo sabihin yung famous mo yung peak of your career. Sabi niya, you should try something. Sabi niya, join me. This is what I do. I talk. I give talks to companies. So, sumali ako. Kasi, okay yung bayad nun eh. Kasi parang 2,000 a day. Ang bata ko, gimmick lang naman yun eh. Ilang bucket ng beer to. Okay na. Di ba? So, sumama ako. And then, eventually, I started doing talks also. And then, pinagbenta na rin niya ako na parang, sabi ko pa, artista ako, hindi ako nagbebenta. And then, sa mga sales calls, kasama ko siya. And then, nakukuha ko na yung spiel eh. Parang sabi ko pa, ulit-ulit na naman to. So, may mga clients na, ako na yung sumasagot sa mga tanong. Tapos sabi niya, di ka nagbebenta eh, no? So ako na yung nagbebenta. And then I started handling accounts already. And then, naging junior partner na ako ng company. And then, yun. Doon kami nagka-developan. Kailan kayo kinasal? 8 years ago. 8 years ago. Oh, and how is it like being married? Alam mo, Having a family? Sabi ko nga, hindi kami nag-aaway talaga. Bilang mo lang talaga sa kamay. Whenever there's something, we talk. Siguro nga kasi swerte kami dahil tinuturo namin, communication, di ba? So ginagamit namin. Nagkaroon lang talaga kami ng mga banggaan nung nagkaanak kami. Kasi ibang pagpapalaki sa akin, ibang pagpapalaki sa kanya, doon kami medyo katulad ng pagpalo. Diba? So ako, pinalo kasi ako. Parang sa kanya, ayaw niyang may palo. So the compromise is really parang, sige, warning 1, 2, 3. Ganyan. Sabi ko, hindi na ako pwedeng walang palo kasi parang hindi matututo yung bata, hindi makikinig. Sanay naman, wala namang mangyayari, di ba, kung gumawa ako ng masama. So may mga ganyan, may mga ganyang discussions. You get along well sa inyong mga
leisure activities, di ba? Yes. Okay, so we dive. We snowboard. Wow. So, tapos nagka-camping din kami. So, may isang tao nagsabi, grabe no, ang outdoorsy nyo. Oo. Tapos ako parang, outdoorsy pa tayo? Tapos bigla sabi, tinan mo, nagda-dive kayo, nag-snowboard kayo, nagka-camping kayo. Tapos parang, oo nga. And then, nung naging kami, nalaman niya yung dream na yun. Sabi, wait, diver ako. Gusto mo pa-certify. So, nung nag-certify ako, ayun, nahiligan ko. Ayan na. Ayan. Yung So, nagpo-photography ka pa, di ba? Yes. Nabarkada kasi ako dun sa mga divers na who also take shots. So, sumali pa ako ng mga competition. Wow. So, parang in a way, parang ano namin. So, masaya na family life nyo, no? Masaya namin. Oh, and they're growing up fast, yung mga batang to, Sobra. Dati na gustong i-hug, ngayon ayaw na masyado magpa-hug kung may ibang tao. Pero may isa kang anak na mukhang nagmana yata sa iyo, eh. Ayan. Liga dito, liga. Ano pangalan nito anak mo to? Ito si Rocio. Rocio! Okay. Ayan, si Rocio, gusto niya maging ano. Ano gusto mo maging? What do you wanna be when you grow up? Doctor! Bago. Dati sabi mo, popstar eh. But now, doctor. Ba't ang hina ng voice mo? Di ba gusto mong kumanta? Sabi mo, You wanna diba? sing, right? You're gonna sing for our audience? Ha? Wait, Rocio? may ano kasi, may laman pa yung bibig. Kasi pala yung bulong niya sa akin, I wanna be there, ha? Sabi niya, Ano yan? I wanna be in that interview, ha? Nagsising lessons na to kay Sweet. Teacher Sweet. Plantado. Si Sweet, ang teacher mo. Magaling yun. So yan. Sige na. You wanna sing? It's your chance. Nako, paano to be seen ka by the mag-ano world. kung- Ha? Ayaw? Parang popstar kung kasi may chewing gum. So we have two adopted kids. So that's one. That's Ayan, gusto na mag-artista yan. So, national champion yan sa karate. Okay. So his name's Rafael. And kasi Karel and I... Well, I've had 6 miscarriages. And talagang the desire to have kids, it's always been there. And every time I have a miscarriage, may time na talagang si RR na, nakikita niya na mahagulhol ako. Kasi nagulgol siya. So sabi ko, kung ganyan ka lang, then let's stop. Kasi I don't like seeing you like that. Yeah. So, alam din ng mga friends namin that we're really looking. frustrated, ganyan. So, isang friend namin na doctor, sabi niya, seryoso kayo, gusto niyo? Sabi, ganyan. Yeah. So, yun. It's a beautiful story. It's a beautiful story because at that time, my dad and I were not really in good terms. And then, nagsa-certification kami sa office. Again, yung sinasabi naming pattern, coaching pattern. So sabi ko, sige, try nyo nga sa akin. Sabi Ako ko, i-coach mo. Ako i-coach nyo. So, dun sa pattern na yon, kailangan bumalik sa past. So, ganyan. So, anyway. Parang kumbaga sa audience natin, para to be able to face your pains in the past. Heal your past. And see it from a different perspective. Correct. So, because of that pattern, parang nakita ko, alam ko na mahal ako ng nanay at tatay ko, tsaka mga kapatid ko, pero it became So strong. very solid. Alam mo yung kita ko. So, iyak ako, ganyan. Tapos parang napuno lang ako ng pagmamahal na parang naramdaman ko yung pagmamahal sa akin ng parents ko, ng family ko. So, the next day, company outing namin. So, nasa Boracay kami. Pero Father's Day. So, I couldn't be with my dad, pero ang sabi ko, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, sorry, can't be there. Sabi ko, outing namin. Sabi ko, hindi tayo masyado nag-uusap ngayon. Sabi ko, pero I just wanna tell you na I love you. So, ang tagal ko sinasabi I love you yun. Years. As in years. So, sabi ka, parang, anak, ayun, you are my son and, I love you too. So, yun, parang in a way, parang we were nasettle ko. Naayos yung aming relationship with my dad. Yeah. Yung father-son relationship din. So, in a few hours, so, may nag-message sa akin, tapos parang sabi, a mom has a baby. Will have a baby, and do you want this to adopt this child? Needs a home. So, talagang nagtingin lang kami, parang, yes. So, akin lang parang grabe yung timing. It was Father's Day. It was right after I fixed my issues with my dad. Yeah. That the universe allowed me to become a father. Na parang, okay ka na. Pwede ka na maging tatay. Alam mo yun, naiintindihan mo na. So,
Yeah. Yun. And then, so we had Rafael for, and then 5 years of being the only son. Oo. Then, Ito naman. when my dad naman, it was my dad naman who passed away 7 years ago. So, hindi ko alam kung totoo yun, pero you know, yung sa deathbed, yung nag-wish lang ako. Binulungan ko lang siya. Sabi ko, Dad, kasi 5 years na, we've been looking for a baby girl. At maraming in-offer sa amin na other kids na puro to boys. adopt, no? Pero puro boys. So sabi namin, ayaw namin ma-feel niya na parang pinalitan siya o gano'n. So sabi namin, sige. We want a girl. We want a girl. So, nung namatay yung dad niya, on his deathbed, sabi ko, niya. Dad, find me my baby girl in heaven. Sabi ko. So that was April 2018, no? And then, few months after, nanaginip ako. siya. So yung panaginip ko, yung daddy ko, may hawak na baby girl, inabot na ganun sa akin, nilalaro niya yung baby girl, may piyesta, may banda, ganyan. So nagising ako kinabukasan, sabi ko, buong weird. Hindi, tinanong mo pa, Dad, ito na ba yun? Ito na ba yun? Sabi ko. Tapos tumatawa lang siya. The next day, kwento ko sa kanya, buong weird, panaginipan ko si daddy, tapos binigay sa atin baby girl. Tapos, and then we went on through our day. That afternoon, I get a phone call. Karen, di ba gusto mo na baby girl? Merong baby girl na ipapanganak. We got that. So, yeah. That's why the Peña Flor brought to us by God. And no other reason. Meaning yun talaga. Yeah. Paano nila explain, freely talking about it in front of him, no? Na, as normal. Kasi iba pa rin yung dilemma nila, ha? Yung paano sasabihin sa mga anak nila na hindi siya Ever tunay na since... May stigma kasi. Yeah. Pag mas tinatago, parang ba't kailangan itago? Yeah. Pero kung kinalakhan nila na parang wala lang, It's a normal. normal thing. Di ba? Yeah. Actually, nung bata yan, bumili pa kami ng Libro. books online. Yeah. Yung baby books niya, yung mga stories doon, yung parang God found us you, or Yeah. parang The Day We Met You. Yeah. It's a story about Adoption talaga. Pati yung baby books niya are adoption. Oo. Kasi di ba pag nakakita ka ng mga baby books, lahat ay born. Mommy Para did this for 9 labor, months. for time, ganyan, di ba? Yung adoption book niya talagang said na how we waited for you, what was the family tree. So, I think the baby books that we got and our training is to normalize, not for the kid, but for the parents. It's the parents who are awkward about it. So you have to train yourself getting used to it. So baby pa lang talaga siya. Those are the books I read to him. Up until, nagkamulat siya, he's very proud of, of him being adopted. He actually tells his friends. Yun naman ang problema. Kasi it's very normal sa pamilya namin, ganyan. But, meron pa rin eh. So, pagdating sa school, he would get teased. And sa kanya parang, what big thing? Normal naman yun, di ba? But, may joke pa nga eh. Parang sa playground nila, meron silang, you're adopted. Kasi merong mga ganong joke sa YouTube. Tapos sinabihan ko talaga yung playmates as in, hey guys, so what's wrong with being adopted? Rafael and Ricky are adopted. Tapos bilang, ha, gumagano sila. So, talagang sinataside namin yung kids namin. Sabi namin, do you receive a lot of that? Sabi niya, and Rafael's like, yeah. Used to it. I'm used to it. And you're okay with that? Tapos sagot niya, yeah. Parang it's not his problem. And before he even said to us, parang, I want to meet my biological father. So kami ni R. Sinabi niya yun? Okay. Tapos sabi namin, we'll try. We'll look for him, Kasi siya, half Korean. Si Rafael, eh. Opa. Opa yan, di ba? Na BTS yun eh. So may time na gusto-gusto niya talaga. Tapos meron siyang Korean flag. He was so proud of that. So Anyong. So when he said, let's look for my biological dad, sabi ko, I don't know if he knows. Yeah, I have to be honest with that. I saw a little bit of disappointment in his face. And doon ako talaga, as a mom, talikod niya, gumagano na Hagulgul na siya, di ba? It's something you can't give your kid kahit gusto mo eh. I want to, but I don't know if I can. So, we had the conversation after that. Dad hugged him, said, I'm here. I'm here for you. And no matter what, I'm the one who will never leave and never abandon you. So, that's the thing. And after so many years, wala na. May tournament din ng Korea. Ng Korea. Sabi ko, gusto mo, try natin. Let's look for him. Kaya na. Yung girl, hindi nagtatanong. Natatanong yung girl kasi alam niyang half Korean. Sabi, me, I'm half what? Half Bisaya. Half Bisaya, ano? Kaming
Bisaya yung mga anak namin. Half Bisaya. Kasi iba naman yung story doon. But he house said- help naman yung ano. But when he said, let's look for your biological dad, sabi niya, I got the best parents around. Yeah. I think ang fear din ng mga parents minsan is baka one day gusto nila ma-meet nga and medyo hindi yun yung magiging resulta ng expectation nila. Yeah. Diba? The disappointment Or is what... baka ikaw pa yung, i-harass or hinga ng pera ng mga Yeah. magulang. Mga ganun ba? Yun ang fear eh. Yes. Kapag may adopted child. Yep. Yes, many fears. Ang dami, parang what if bawiin, what if bawiin, i-compare kami, what if sisihin kami, maraming ganon, pero parang na-resolve na lang kami sa you love them the best way you can. Never lie to them. Kasi yun yung sa aking, a lot of the people that I talk to, the reason why they're hurt, kasi they felt lied to. Again, tinago nga. Tinago. Ba't yung kailangang itago, Mas di masakit ba? yun. Mas masakit. So, Nalaman nila. sa amin, normal. Kung alam mo from the very... kwento mo yung patangkad. Meron siya... Sorry, kasi... Sorry, ang cute. Kasi may kaibigan kami. Yung kaibigan namin yung parents. Sabi ko, grabe, ang tangkad na ni Camilo. Tapos sabi niya, what? Si Camilo yan? Sabi niya, how come she's tall? Sabi ko, matangkad si Tito Kaiser. The dad is tall. So sabi niya, how can't you be taller, Dad? So, syempre, sinisi niya sa akin, ba't daw hindi ako matangkad? Sana namana niya. Pero kami, tingin na lang kami, natawa kami. Tapos sabi niya, I forgot I'm adopted. So, ano yun? Ano yun, it's a sign for me na, Funny you know, kid. tsaka he forgot already na Yeah. iba siya. Normal na yun. Normal yun. So wala na talaga, you're shutting off doors sa Not showbiz? really, not really. Okay. Again, minsan, di ba, pag napapanood ko yung mga... Pag nanonood ako ng TV, minsan may game pa ako, unahan ko umiyak yun sa TV. Kasi again, one, to think kung kaya ko pa ba. Number two, syempre, namimiss mo umarte. But again, the offers kasi, minsan, hindi rin ganun kaganda yung mga offers. So parang, I say no. But, you know, if an offer comes na sobrang ganda nung offer, na role ng project, sige, game tayo. Hindi naman dahil sa role na malaki, but yung challenging role, sige, game tayo dyan. Okay, that's good, no? So open ka, pag magandang offer, Yep. game, Oo. go ka dyan. Hindi naman magko-conflict to sa sa negosyo mo. May nakakayanin. Again, kaya nga, I think, depende sa offer because may responsibilidad din ako sa kumpanya kasi marami na ring empleyado nakasalalay yun sa trabaho ko, di ba? So priorities, of course, sila. But if there's a project na sobrang ganda nga, then for a time, maybe I can concentrate on that first. Then I'll ask. Kasi yun rin naman talaga ang foundation mo. Yeah. Diba? Showbiz talaga, pag-acting talaga no? It brings you happiness Diba? Yeah. And fulfillment. Yep. Oo. Anong advice may bibigay mo sa mga sa mga magulang na may mga anak na nagpapahiwatig na gusto nilang mag-artista? Anong papayo mo sa kanila? Hayaan nyo. Ako, maraming naitulong sa akin, maraming nabigay sa akin yung pag-aartista. Again, natuto ako mag-adjust, natuto akong makipag-usap at makihalubilo sa iba't ibang klaseng tao. Lalaki, babae, bakla, tomboy, mahirap, mayaman, matanda sa akin, mas bata sa akin. Lahat yan, kakailanganin niya ng bata. Bantayan nyo lang na mabuti yung bata. Kasi again, sa mundong ito, may expose din sila sa maraming bagay na hindi ganun kaganda. And it's not because, alam mo yun, pinupush sila doon. Pero nandyan lang. Nandyan sa paligid nila at makikita nila yon. At bantayan nyo kasi ayaw nyo isiping normal yun. Again, ingatan nyo rin siguro yung kikitain nila. Kasi bilang magulang, I think, nasa inyo rin yung responsibilidad kung paano to isi-save. May magagawa kayo na palaguin ito. Diba? I mean, put it in investments also. Like my parents, luckily, kumuha sila ng condo. During that time na between yung college, sabi ko kasi, after college, sabi ko gusto kong pahinga 1 year. So, yun, hindi ako naghanap ng trabaho. Wala lang. So, yung monthly no, na rent, yun yung binibigay sa akin. So, meron ako nakukuha ng pera from that. Wala ka mga experiences sa showbiz na na-try kang i-tempt sa sa mga hindi maganda? Meron. Paano mo tinanggihan?
Or paano mo hinandle yun? Awkward eh. Hindi mo, nothing can prepare you for that. Alam mo yung naririnig mo na nangyayari yun, pero pag sa'yo nangyari yung, maninigas ka lang eh, kasi you don't know. I don't know. Gawin mo ng awkward yung situation. Parang ganun. Naging awkward lang yung situation. Yeah. So may mangyayari talagang gano'n? May mangyayaring ganun. Paligiran mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Tamang tao. Hindi ko sinasabing iwasan yung mga masasama kasi kailangan mo rin pakisamahan yung iba, di ba? At parte yun ng industriyang to. Sandy. But ganun yata eh. Pag mapera, pag may fame, nandun yun eh. Di ba? Access to it kasi. So, yun lang. Kung gusto mag-artista ng bata, just make sure that the values are intact, na bago mo pakawalan yung bata or bago kayo bumitaw, kunwari, teenage na. Kasi maraming bata, maraming child stars na hindi na pa, alam mo yun, hindi okay. Maraming nalulong, maraming naghirap, di ba? So, sana maiwasan yun. Ako kasi, sinasabi kong pabayaan yung mag-artista. Bakit? Kasi, at a very young age, natuto akong magtrabaho. Yan nga sinasabi ng asawa ko sa akin eh. Kasi nakita niya one time nagkatrabaho kami ni Ice. We still work together eh. Pag sa events, kinukuha ko sa director, ganyan. Sabi niya, grabe kayo magtrabaho. No? Tapos parang nagtingin kami ni Ice, oh no? Tapos parang sabi namin, kasi ganun kami. Pinalaki kaming ganun. Na pag may binigay na project sa'yo, tatapusin mo yun. Diba? Whether puyat ka, whether pangit yung tinutulugan mo or kwarto or dressing room mo, hindi eh. Diyan tayo eh. Diba? Wala kang choice. So kami, pag may trabaho binigay sa amin, gagawin namin. Diba? So, ang laking value sa akin na pagdating sa trabaho, sa kumpanya ngayon, ganun din ako. Diba? Hindi ako namimili na trabaho, hindi ako namimili kung sino katrabaho ko. Hindi, game. How are your parents now? I'm still lucky that I still have them both. We had a scare with my mom about 8 years, 10 years ago. Na-stroke siya. 16 years ago. Again, medyo masama talaga siguro ako sa timeline, no? Hindi ko alam yung mga 16 years ago. So, she's now half paralyzed. Difficulty in speaking. But she's still there. Na-stroke kasi mom ko. And then my dad, right now, parang nandun siya sa nagkaka-dementia na. So, paulit-ulit na yung tanong. And minsan, nakakalimutan na yung pangalan ng anak ko, ganyan, kung sino sila. So, it's hard, but you know, no? You always... Ka, no? Actually, sabi ko nga, dahil sa kanila natatakot ako tumanda. That's true. Nakakatakot tumanda. That's why I also went on a diet. Like, recently, I lost 41 pounds. No, laki Yeah, kasi nagpa-doktor na talaga tayo kasi ang BP ko noon was 159/95. Sabi ko sa nanay ko, lahat ng papamana mo sa akin yung BP mo pa. Pwede naman pera, di ba? So, normal kain ko, kahit hindi mataba, ano yan? Sumasakit na yung ulo ko, nararamdaman ko gumaganon. Eh, ang stroke is really BP, cholesterol, and sugar. So, I had to cut down sugar, I had to cut down fried food, and then that's why I lost 41. Now, my BP is around 127/76. So, yun. Kasi, syempre, pag may anak ka na rin, diba? Yun yung focus mo. Pero biggest na contributor ng stroke is stress./Hindi ba stressful sa trabaho mo? Nung emergency room ako, my BP was 230/1 something. Oh my gosh. And I was doing 2 events na back to back. Tapos sabi ko, hindi pwedeng ganito. So, natuto tayo doon. Syempre, adjust yung kain, adjust yung ganun. Pag may event, learn to pace, 'di ba? Itong oras na to, itong oras na to. So, yun naman ang tinuturo namin sa trabaho namin, sa talks namin. So, learn to manage yourself. Ano message mo sa iyong mga tagahanga na sumuporta sa iyo habang nag-aartista ka, nung bata ka pa? Alam mo, salamat kasi Dito tayo. salamat kasi nakakatanggap pa rin ako ng messages sa Facebook. Hindi lang po nakaka-reply, pero honestly, nakakatuwa pag nagko-comment pa rin sila na parang nasan ka na, sana mag-artista ka pa rin, sana makita ka pa rin umarte. Kasi sa utak ko parang tapos na yun eh, yung mga araw na yun. Pero pag nandiyan kayo,
Ano ba? Di ba't bata ko ginito? Pero ano, Go. Yeah. salamat kasi parang yung ginawa ko nung bata, parang hindi pala nakalimutan. May mga nakakatanda. So salamat. Malaking bagay sa akin. Thank you. Thank you. Thank you, for doing this. RR. Congratulations sa iyong magandang buhay. Ay, salamat po. Thank At sa you. iyong pamilya. Salamat. Thank you. Hello there, teammates! Welcome to another new upload. At kasama ko na ngayon ay may K na K talaga. Mga kaawit bahay, isa ring magaling na komedyante ang featured ko sa aking vlog. Nagbabalik na naman sa TV sa pamamagitan ng isang show na nakasanayan na nating lahat. Kailangan pa ba ng introduction? Ito na nga, nasa tabi ko na nga siya, Miss K. Brosta! Hello po. Hello po. Ayan. Mga te. O ito na nga, kasi Kay, ang aking vlog, patok pagdating sa mga bag raid. Alam mo yung mga subscribers ko, mahilig talaga magbarites ko. Ano ba naman ang mga bag ng mga artista? Kaya, ito na. Hindi ako naglinis. Ito na po, ang unfiltered na bag of the day ni Miss Kay, na kinuha lang niya. Pero alam mo ng history ng bag na to? Ayan. Hindi ko yung bayan. Joke lang. Nung yan? pandemic, nakatitignan ko sa kanila. Ano na? Sabi ko sa mga bags, ano to? Makakain ko ba kayo? Charot. Baka sabihin nila Birkin to, hindi Doon mo na to. mapag-usapan. Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Tambay Saint Laurent. Tama yung pronounce. Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Pawisan ako, yung bato ko. Ito Medyo meron hot ako. flash. Meron ako preko. Hindi ka naman nagsabi. Meron ako. Kasi Ayan na. Ay, ito nga kasi nga, hindi pa rin wala sa bag to die. Pag may na-postal motion dancer ka, kailangan meron kang ganito o kayo yung Jisoo ba yun? Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.